Ito po, meron tayong estudyante ngayon, si Mark. Tama? Mark na lang ha. Sige. So, beginner, first time niya mag-aral sa pagdadrive ng automatic transmission. So, tuturuan natin siya ng maayos kasi bibili yata si sir ng magandang klase ng kotse. Ano? Okay. So, anyway, start na tayo ha. Sige. So, Sir Archie, di ba kilala mo na? Sir Archie. So, ngayon, since nandito tayo sa loob ng kotse, nakapagpalit na naman tayo ng upuan. Ikaw ba ay komportable din sa ganyang position? Pakiramdaman mo ng maayos. Sa position po ako eh. Parang nakahiga ng sige, adjust mo ng konti. Yan, yung background mo. Ano po? So, may dyan, may handlebar dyan na maliit. Yung malaki. Yung plastic, dalawa kasi yan. Yan. Okay. Tapos yung mga pedals dyan sa ilalim, dapat naabot ng kanang paa mo, no? So medyo sikip, no? O, pwede mo itong iurong kung yung upuan. Yan, sa ilalim naman. Sa ilalim. May handlebar dyan. Sige. Inihigit po. Yan. Huwag naman sobrang layo. Sige. Sukatin mo nga yung paa mo. Abot? Abot. Hindi masyadong nakabaluktot yung paa, no? Hindi po. Komportable sa upo. Okay. Yan, very good. So yan muna ang una mong gagawin. Dapat komportable ka sa pagkakaupo mo, no? Kasi while moving or while driving, kailangan hindi nagbabago-bago yung upo mo, no? Okay. Then ang kasunod diyan Mark, yung seat belt. Ayan, kunin mo yung seat belt. Okay, sige. Insert mo dyan. Yan. Tama yung seat belt mo, patuloy. Okay. So pag may kasama, kunwari may kasama ka dito or sa back seat, insist mo na mag seatbelt ha. Hindi lang si driver ha, okay? For safety yan. Ngayon, ayan, seatbelt, tapos mga side mirror. Ayan, check mo yung side mirror mo. At least, makikita mo yung body. At least 10%. Yung parang kunti lang naman dito. Dito sa kanan. Kita mo siya. Rear view, dapat kita yung likod. Dapat kita buo ha. Pwede mo siyang i-adjust pagka medyo kita man. Kita na. Okay, good. So yan. So yan muna ang una mong gagawin. At ito, mas maganda kung ilalak mo yung pintuan. Yan, sige. Okay. Yan o. Yan. Pwede ba ito? Pwede yan, pwede yan. Yun, okay. For the safety kasi yan. Okay, o yan. So kung kalimutan yan ha, adjust upuan, dapat komportable ka. Seat belt, mga side mirror, tsaka itong rear view, tapos lock ang pinto. Okay. Since ngayon ay nagawa mo na naman yan, doon muna tayo sa mga controls, no? Kasi may mga controls tayo dyan na kailangan mo siyang gamitin habang tumatakbo ang sasakyan. Okay? Dito sa mga ilaw natin, unahin natin dyan. Okay. Yung stick na yan or yung lever na yan, lahat ng ilaw natin, nandyan ang switch. Okay? So yung dulo niya na i-rotate yan. Okay, yung dulo. Yung pinaka-yan tip niya, right? I-rotate mo ngayon ng isa. Yan, okay. So may binuksan ka ngayong ilaw. Ang tawag diyan ay park light. Park light. Tandaan mo. Katulad nito, medyo makulimlim yung panahon. Ayan, pwede kang mag-park light. Or let's say 6:30 ng hapon. Bubuksan mo ang park light. Okay, may ilaw yan dyan sa harapan ng kotse natin. Pero maliit lang ha, siguro kasing liwanag ng kandila lang yun. Okay, so rotate mo pa ng isa pa. Okay, so ang tawag naman yan ay headlight. Halimbawa, gabi na, bubuksan mo siya para makita mo yung daanan, syempre, yan. So, dyan sa headlight natin, eto, ka dyan ha, tandaan mo yan ha, kasi ang headlight mo ay dalawang klase. Yan yung tinatawag natin na low beam. Yung hindi nakakasilaw. Okay, kasi may nakakasilaw eh. Yung high beam yung nakakasilaw, yung mismong lever na yan, yung stick na yan, i-push mo sa forward. Yan. Okay, may nakita kang indicator na blue. Yan. So yan ang indication na high beam yung headlight mo. Masisilaw mo yung kasalubong mo, no? So ibabalik mo papunta sa'yo para bumalik sa low beam. Okay. Ayan ha. So may tinatawag din tayong passing light. Nandyan din sa lever na yan. Ang gagawin mo dyan sa lever na yan, ipi-flip mo papunta sa'yo twice or thrice, ganun.
Yon. Ano, kita mo? Apo. Ginagamit yan, part yan, actually part ng communication yan eh. Kunwari, gusto mong mag-overtake, Apo. yan, iilawan mo siya ng passing light, no? Para ma-notice ng driver na ay, Nasa mag-overtake ako na nasa unan, ano? Ayan. So, ganun lang ang mga gamit yan. So, i-try mo siyang i-off, pababa. Pihitin mo pababa. Yan. So, naka-off na yung mga ilaw mo lahat. Pwede ka pa rin mag-passing light. Ayan, no? Sa gabi or sa umaga pwede mo siyang gawin. Na depende sa intention, pag mag-overtake or may gusto kang pagbigyan, patawidin na tao, yan, binibigyan ng passing light. Okay. Tapos nandiyan na rin yung ating turn signal, left and right, na ginagawa pag liliko or lilipat ng linya. Okay, gawin mo sa lever na yan, ibaba mo siya. Okay, signal down, left turn. Okay, then signal up, right turn. Okay, then ang off, gitna lang. Yan. So, tama yun, daliri lang ang gagamitin mo ha. Okay, so may gusto kayong tanong doon sa mga switch natin. Dito po sa... Okay, so yung mismong gitna na yan, naro-rotate din yan. Sige, rotate mo pataas. Yon. Ang tawag naman dyan sa binuksan mo ay fog lights. Oo, or fog lamps. Ito po nasa... Sa pinakang lower part. Oo, yan. Pag medyo mahamog or malakas talaga yung ulan, actually, yung iba, ginagamit na yan, kahit sa gabi na. Apo. Additional lighting kasi yan. Ano? Yan. Tapos ang off niya, hindi ibabalik mo dun sa... Dito po. Yun. Yun. So, yun lang din naman ang mga Yun ilaw lang. dyan. Okay. Yung arrow na yan na dalawa, yun na yung signal left Signal at light. right. Okay, yun. Tapos ari po yung high beam. Yung high beam. Ayun. So, ganun lang siya. Yun. Very good. Yan. Okay. Ganun lang siya. Ito naman sa wiper to. Ayan, ito na nagwa-wipe na to. Since umuulan, naka-on siya. Ang off niyan ito. Sige, sagad mo pataas. Todo. Ayan, din bitawan mo na siya. Off yan. Oh. Okay. Ang switch on, try mong baba. Isa lang. Yon. So, medyo mabagal pag umaambon. Pag medyo malakas yung ulan, dagdagan mo pa ng isa. Yan. Kung gusto mo pang mas malakas, di baba mo pa ng isa. Yon. Sobrang lakas po ng ulan. Oo. Parang bumabagyo na siguro, ano. Sige, off mo na sa taas. Muna. Yan, okay. Yun lang din naman ang mga switch natin. Hazard lights. Familiar na sa'yo ang hazard lights. Yun. Pinutin mga ano. Yan. So makikita mo dyan, may indicator. So, ang hazard, ginagamit yan for emergency. Okay? Hindi yan ginagamit. Katulad nito, maulan, no? Maraming nag-hazard na ibang driver, ano, pag maulan. For emergency lang. Let's say, nasiraan ka ng kotse, ng sasakyan. Ayan, pwede kang mag-hazard. Okay? Pinutin mo na ulit. Ayun, yung mga switch natin dyan. Dito naman sa dashboard natin, mahalaga yan. Okay, gauge natin, fuel gauge. Full empty lang yan. So, huwag mong paabutin sa E, ha? Hindi natatakbo yung kotse mo. Speedometer ang tawag doon. Diyan mo mamamonitor yung speed mo. So, usually, dahil nag-aaral tayo, pwede tayong tumakbo ng 40 to 60. Ay, yan ang ideal speed talaga. Okay, 40 to 60 lang. Huwag mo na paabutin ng 80, pang ano na yan, pang start all, no? Okay. Tapos yung kabila naman, tachometer or RPM. Diyan mo mamamonitor yung pagpipress mo ng gas pedal. Sa bawat pagpress mo ng gas pedal, mayroon tayong gauge. Kasi hindi pwede na laging marami yung pagpipress or hard yung pagpipress ng gas pedal. Hindi pwede, ano? So ngayon, susubukan mo na i-press ng light, very light lang yung gas pedal. Tapos i-check natin doon sa ating RPM, no? Kung saan aabot na number. Sige nga, konti lang ha. Bitaw na. Okay. Saan umabot? Sa 3 po. 3. Okay, so equivalent to 3,000 RPM yon. So, di ba binitawan mo yung pedal? So, bumaba yung pointer. Yan. So, ang sasakyan kasi habang tumatakbo, kailangan mayroon tayong constant pressure sa gas para naka-maintain siya dun sa number sa ideal. Okay, ang ideal kasi is magre-range lang ng mga 2,000, 2.5 to 3,000. So, wag mong sanayin na lumalagpas ng 3, ano? Mabigat pa lang pa. Hindi naman, tama lang, sakto lang. Kasi ganito siya, no? Pag nag-match yung RPM natin sa speed, ang 2,000 to 2.5 RPM, pwede siyang tumakbo ng 60 to 80. Bilis na. Oo, mabilis na siya, ano?
Kaya maglalaro lang siya ng mga 2.5 hanggang 3,000, ganun lang siya. Okay? So try mo nga na ano na hanggang ano lang, hanggang 2.5 or 2,000, sige. Iyon. Okay naman pala eh, no? O, di ba? So, ganun lang. So, pag tumatakbo, dapat may steady pressure, ha? Okay. Ayan. May gusto kayong tanong dyan sa dashboard natin. Ano ba? Okay. So, yan naman ay oras lang yun din. And yung may mga number na madami, ang tawag dyan, odometer. So, dyan mo mariread kung gaano nakalayo ang tinakbo ng kotse mo. Katulad yan, 944. Okay, so ganun nakalayo yung kilometers na tinakbo ng ating kotse na to. Okay, ayun. So, yun lang din naman ang mga gauge dyan. Sa steering wheel natin, usually ito siya, no? Ayan, din. Yung ating horn toggle, busina, nandito. Try mo nga. Yan, o palad, ano? Ayan, palad ang gagamitin. So, tama yun, once or twice lang gamitin. Iwasan natin na nakapress ng matagal, ha? Okay. Tapos, yung handling natin sa steering wheel, 9 in 3, yan. O, tama yan, ganun. Para yung mga controls, mas madali mong abot din. So, wag masyadong maigpit, hindi nang gigigil na. Okay. So, ngayon, pasusubukan ko sa'yo mag-full turn ka sa, ano, dun sa left. Sige, full turn mo, iikutin mo, no. Pag tumigil siya, it means naka-full na siya. Sige. Habang naikot pa siya, hindi pa siya naka-full. Okay, ayaw na. Yan. So, yung front wheel natin, nandun siya, nakaharap, naka-face. Full turn mo naman sa right. Okay, full. Okay. Pag tumigil din yan, ay di full turn na yan. Sige. Sige pa. Sige pa. Okay, full turn na siya. O, nandito naman yung sa right, ano? Pag pinatakbo mo to, dito yung punta yan. Ngayon, since hindi natin kita yung gulong, pag naka full turn lang, alam natin na doon nakapaling. Pero once na gusto mo siyang straight or idiretso, hindi natin nakikita. Kaya ngayon, bibigyan kita ng reference kung paano mo maipapantay yung gulong, maisesentro ba. Na, from the full turn, ito yung space natin na malaki. 2 beses mo siyang ibabalik dito sa ibabaw. No? 2 lang ha. Galing ng full turn. Sige, subukan mo. Okay, 1, 2. Yan. So, ganun lang siya. So, diretso na yung gulong natin. Kaya pag pinaabanti mo to, straight yung gulong natin. Okay. Ganun din. Pag nag-full turn ka din sa kaliwa. Okay, subukan mo. Okay, full. Okay, balik mo ng 2 beses. Okay. 1 and 2. Yan. Okay. So, bakit ko tinuturo yan? Kasi, sa bawat pagliko, lalo pag masikip, kailangan natin i-full ang steering wheel. Okay? Pagliliko, lalo sa masusikip na kanto. So, ngayon, since nag-full turn ka, dahil liliko ka, kailangan mo din siyang ibalik ng 2 pagkatapos mo lumiko. Para, diretso ka dun sa kalsada na nilikuan mo. No? Okay? So, hindi siya naka-stay na nakaliko. Okay? Ayan. May gusto ko itanong sa steering natin. Wala naman. So, ito nakikita mo dyan, mga controls lang yan. Volume tsaka channel ng ating infotainment or yung ating radio. No? Okay, so since dito na tayo sa steering wheel, malapit tayo sa ignition. Ayan. So, tuturuan kita mag-start. No, syempre, start tsaka pag-off. Ayan. Baka mamaya marunong mag-drive, hindi marunong mag-start na, no? So, sa lagay ngayon, umaandar ba yung makina natin sa tingin mo? Makina po. Oo, yung makina, ha? Hindi tayo tumatakbo, pero yung makina umaandar, no? So, umaandar siya. So, paano mo siya na-notice na umaandar yung makina? May idea ka na? Sa tunog. Sa tunog. Okay. So, ngayon, may mga kotse kasi na akala mo patay yung makina. No? Lalo yung mga high-end na sasakyan, yung mga top of the line, yung mga modern car. Akala mo, hindi umaandar yung makina kasi hindi paramdam yung tunog. Okay. Naka-aircon pa, close na close pa. Okay. Kung makikita mo yung RPM mo, di ba tinatapakan mo yung gas kanina, tumataas. So, it means buhay yung engine. So, kahit ngayon, hindi mo tapakan yung gas pedal, dyan mo manonotice na buhay pa rin ang engine above 0. Yan. Kasi pag patay yung makina, nasa 0 yan. Okay? So, ang pagpatay ng engine ganito, no? Ito yung susi. Yan. So, counterclockwise pa ganun. Sige, patay mo. Okay. Tinan mo siya. Bumaba po. So, the same time, wala kang nararamdaman na tunog ng makina. Ano? So, pag i-start mo naman ang engine ganito, mas maganda na naka long press ka muna sa brake pedal mo.
Yan. Sagad po ba? Oo, long press mo lang siya. Yan. So ngayon, ang pag-start naman, di ba pinatay mo pabalik? Apo. So, ganun. Oo, clockwise yan. So may makikita ka mga indicator. Ayan. Hindi, pihitin mo pa ng isa pa. Isa pa po. Sige. Tagalan mo ng mga 3 seconds ha. Sige. Yan, okay na. Bitaw na. Okay. O, ganun lang ha. Once na in-start mo siya, hindi mo siya ibabalik. Kumbaga bitaw lang ng ganun. Naka-stay lang. No? So, ganun lang naman siya start, no? May gusto kayo tanong dito sa pag-start natin? Wala. Basta huwag mong kakalimutan long press sa brake pedal. For the safety kasi yan. Ayun. May gusto kayo tanong? Wala na. Wala na. Wala pa. Sige, doon tayo sa pedals, no? Isa-isay natin. Tandaan mo ha, isang paa lang ang gagamitin. Ito lang. Ito. Kanan lang, ano? Huwag mong gagamitin ang kaliwang paa. Okay. So parang sayad yung manibela, ano? Pwede mo itong i-adjust. Doon sa ilalim may ano diyan, may tilting ano diyan, switch. Ayan, sige. Anong gagawin pa? Hihilahin. Baba mo. Yan, tapos itaas mo tong steering mo. Yan, tapos balik mo, ilak mo. Okay. Yan, okay na. Ayan, very good. So, yan. So punta tayo sa pedals ha. Ang gamit ng brake pedal, pampabagal at pampatigil. Okay, walang ibang magpapabagal or magpapatigil ng kotse natin kundi ang ating brake pedal. Okay? Halimbawa, intention mong mag-slow down, so paa mo dapat nasa brake. Okay? Pero pag slow down, kailangan gently lang ha. Ganun din pag titigil, gentle lang din. Hindi pwedeng tapakan mo ng bigla, madiin. So ano lang, laging malumanay. Sa gas pedal naman, ang trabaho ng gas pedal ay to increase ng speed or to accelerate. Pag yung paa mo laging nasa gas pedal, walang ibang mangyayari sa kotse mo kundi tatakbo lang ng tatakbo, lalo't automatic ang sasakyan natin. Ayan, so ganoon lang naman siya. Tapos, ang magiging footwork ng paa mo dyan, kung ito yung brake pedal, nakatapat yung paa mo, yung gas nandito lang sa side, ganun lang siya. Sideways ang footwork niyan. Okay? Huwag mong sasanayin na laging nakatapat sa gas pedal ang paa mo ha, automatic yung kotse natin. Para mamaya magpanik ka, mapindot mo yung gas pedal. Okay, so ganun ang footwork ha. Sige nga, practicein mo. Yan, tama yan. Ganun yung footwork. Okay? Punta tayo dito sa ating gear. So may mga letters, no? P, park mode. R, reverse. Okay, pag intensyon mo pa atras, ilalagay mo to sa reverse. Then neutral, dito naman siya nilalagay. Pag naka-neutral, walang naka-engage na gear. Okay? Then drive, dito siya nilalagay. So pag naka-drive ka, forward ang galaw natin. Okay? So if you notice my M mode. So yan ay manual mode. Pwede mo siyang gamitin, it's depends sa'yo. Halimbawa, ahon or lusong, mga uphill, downhill, gusto mo naka low gear ka, pwede mo siyang i-manual mode. Pero usually, dahil normal driving lang naman tayo, dito lang sa drive mode, no? Yan. And if ever lang na, halimbawa, may yung sakyan mo, umahon, hindi kinakaya. So, inilalagay sa manual mode, no? So, ituturo ko sa'yo dito sa part na to, no? Ganito. Ito yung shift knob natin or shift lever natin, tinan mo siya. Hindi ko siya naililipat, no, matigas. So kailangan kasi dapat naka-long press ka na sa brake pedal. Sige, long press mo siya. Yan, long press mo lang. Yan. Ngayon, saka ito gagalaw, ano? Sige, subukan mo ilagay dito sa R. Okay, yan. Huwag mong bitawan yung brake, ha? Ito yung reverse. Pag binitawan mo yung brake mo dyan, aandar ka na yung paatras. Kahit walang gas, ano? Ngayon, wag mo lang bitawan. Ilagay mo naman sa neutral. Yan, ito yung neutral. So, lagay mo naman sa drive. Drive mode. Huwag mong bitawan yung brake, ha? Pag binitawan mo yung brake, paabante ka niya nun. So, ito naman yung manual mode. Yan. Okay, so, once na nilagay mo yung sa manual mode at nakatigil tayo, no? From drive, nilagay mo sa manual mode. Automatic first gear ang pasok niyan. Naka-primera yon. At dito may makikita sa dashboard. Ayan, kita mo yung 1. 1, yan. Ngayon, kung kita mo yung positive, negative. Ibig sabihin, pag magsi-second gear ka, papunta sa positive. Pero hindi siya nagbabago, tingnan mo. Kahit anong shift natin, walang number 2 na lumalabas.
kailangan kasi dapat tumatakbo ang sasakyan. Okay? At least marirange na yung speed na 20 bago to papasok sa second gear. Apo. Okay? Then pag nandun ka naman sa mataas na gear, kung magbabawas ka ng gear, ito naman pag ganito, magbabawas din siya. Okay? Naka-manual mode ka, pwede mo siyang ibalik sa drive mode. Okay? Balik mo nga sa neutral. Reverse. Then park. Yan. Pwede mo nang alisin yung paa mo sa brake. Ganun lang siya. And ito ang tatandaan mo din, huwag mong gagalawin itong gear kapag umaandar ang sasakyan mo. Kunwari, ito naka-reverse. Ayan, umaatras ka. Ngayon, gusto mo umabante. So, ililipat mo sa drive, umaatras ka pa, hindi wag mong gagalawin. Kailangan full stop ka bago mo to gagalawin shift knob natin. Okay, pag tumatakbo, wag mo tong gagalawin. Okay? So, ganoon lang siya nilipat-lipat. May gusto kayong tanong? Wala naman na. Basta yung mga gamit niyan, tandaan mo, pag park mode, kung magpa-parking ka. Ay, may tanong po pala. Kung po sa gear, kunwari po, pagpataas po, pabawas po ba? Okay, so pag paahon, usually, laging nandun tayo sa pabawas. Sa mababang gear. Kasi yung mababang gear, persado yan, pero mabagal ang takbo. Pero pag nandun ka sa mataas na gear, nagdadagdag ka, hindi siya aahon. Pwede siya sa mga patag, pero matulin ang takbo niya. Okay, so ganun ang dito sa shift natin sa manual mode. Pag downhill naman, ganun din. mas maba. Ganun din, depende sa'yo. Halimbawa, pag downhill, gusto mo ay kontrolado ang takbo, doon ka sa low gear, sa mababa. Pag nilagay mo kasi sa, nagpalit-palit ka ng gear pataas, tutulin lalawan sa sakyan mo. Mas mabilis, downhill, di ba? So, yun. So, usually dito lagi sa drive mode, Ayan. Okay? May gusto kayo tanong dito? Okay na. Okay naman. Ito, familiar na sa'yo? Ang tawag dito ay handbrake, ha? Itong handbrake natin, kailangan mo itong ibaba, i-disengage hanggang dito, kasi ito ay nakakapit. Preno kasi ito Hindi tatakbo ang sasakyan natin kapag naka-engage, or kung tumakbo man siya, masisira ang mga preno natin. Okay? So ito, dahil preno nga to, naka-hold yung ating brake natin. So kailangan natin itong ibaba. Ito may button yan. Ito, matigas. Para maibaba mo to dito, ganito ang pag-execute nito. So kailangan bago mo to ibaba, long press muna sa brake pedal. Yan. Kung bitawan na. Itong handle na to, kailangan mo siyang hatakin pataas sabay pindot. Yan. Okay, kasi pag hindi mo to hinatak, matigas hatak pataas, pindot, then baba. Okay? So ngayon, pag i-engage mo naman siya, wala nang pindot, taas lang. Okay, subukan mo nga, ikaw nga mag-disengage. Pindot, then baba. Yan, then engage, walang pindot taas lang. Yon. Ganun lang siya, ha? Tapos ito ginagamit din to kapag tumigil ka, lalo sa parking, kailangan mo siyang i-engage na. Ayan, so gano'n lang din naman ang gamit yan. May gusto ka pa itanong dyan? Are po yun sa mga Ayan, so yan yung switch natin ng aircon. Ayan, usually nakita mo yung may kulay na blue. Ano ba ito po? Sa lamig yan. Sa lamig, okay. So pag nilagay mo yun dito, mawawala yung lamig ng aircon. Okay? So medyo iinitan ganyan. So actually yan, dito siya lagi. Usually yung iba dito. Ayan. Pag sinagad mo kasi siya, sobrang lamig. Pero okay lang din naman. Yan. And then ito naman yung tawag dito, yung level ng buga ng blower. So parang sa lang din, sa pan. Ayan. Pag number 4, malakas ang buga. So siguro pwede number 2. Okay? Ito naman yung flow ng hangin. Ito yung tama niyan sa dito lang. Yan. Okay? Ito naman yung gitna. Hati. Ito naman ay dito at saka sa paa. Malalamigan yung paa mo, Okay, depende sa sa gusto mo. Ayan. Pero since dito tayo na. Okay. Ganun lang naman siya. May gusto pa itanong diyan. Yan lang po. Okay. So ngayon tuturuan kita mag-stop and go, ha. Stop and go tayo. Okay na naman sa iyo So ito yung starting procedure, ha. Ang gagawin mo, long press sa brake muna. Yan, okay. Tapos ilalagay mo sa drive. Okay, tapos di-disengage mo ang handbrake natin.
Yan, hawak ka sa steering wheel natin. Okay, so hindi mahigpit, hindi nanggigigil ha. Okay, so buksan natin yung ating wiper, isa lang. Yan. Okay, so ngayon, dahil mag-move na tayo, so wala munang gas ha. Oo. So ang gagawin mo sa paa mo dyan sa brake pedal, ang pag-release niyan ganito muna. Huwag mo munang ilagay sa gas ha. Kumbaga iiwan mo yung sakong sa flooring. Okay. Tingin doon sa harapan ha. Sige nga, bitawan mo nga yung brake. Angat. Yun. Ayan. So yan ang normal na galaw ng hindi nagpe-press ng gas pedal. Okay. Hayaan mo lang na ganyan. Ngayon, titignan natin yung pagtigil natin na smooth, no? Yung hindi sub-sub ha. Sige nga, subukan nga natin. Yun. Medyo maganda yung tapak ha. Tama naman, ano? Tama ka. Pero may ano pa dyan, may mas smooth pa dyan na pagtigil, ano? Sige nga, bitawan mo nga ulit yung brake. Yan. Okay. Wala mo nang gas ha. Kasi inaayos natin yung footwork natin. Sige nga, tigil nga ulit tayo. Bawasan mo ng kaunting pressure ha. Yung hindi na-alog up. Naalog pa rin. Sige, okay lang yan. Babawasan natin. Bitaw nga ulit. Yan. Kailangan yung ano, tawag dito, yung hindi humihiwala yung likod mo dyan sa backrest mo. Sige nga ulit. Yan. Mahinahon lang. Ano? Meron pa ba? Meron pa. O sige, go ulit nga tayo. Bawasan natin. Okay. Paglapat ng konti, steady mo na. Sige nga, lapat ng konti, steady. Huwag mo nang dagdagan ng ano pa. Up. Meron pa ba? Meron pa na. Okay, sige, bitawan mo nga ulit. Yan. Malambot po pala yung brakes. Ganito ha. Sige, di ba nabitawan mo siya? Okay, lapatan mo ng konti. Tapos steady mo na. Huwag mo nang sundan ng pangalawa. Ha? Sige nga, ayan. Ganyan lang. Steady mo yung ganyan. Titigil yan. Di ba? Hanggang sa mapatigil yan. Pagka inangat mo kasi, tatakbo pa talaga yan. Ano? Yan. Ang ganun pagtigil ha. Pag nakatigil na tayo, lagay sa park muna. Sa park? Park mo dito. Yan, then engage mo yung handbrake mo. Yan. So, bale po, park dito po muna. Park, then handbrake. Basta huwag mong kalimutan to, ha? At tapos saka mo alisin yung preno mo. Okay, huwag mo nga alisin yung paa mo sa preno hanggat hindi mo to na ilalagay sa park at hindi mo na i-handbrake. Okay. Ayan, safety yan ha, for the safety. Basta po, ito po ang una, tapos pangalawa pa po. Handbrake mo. Okay. So, laging gano'n na. For the safety kasi yan. Ngayon, nakuha mo yung pag-press. Ganun lang siya ginagawa. Di-adjust mo ng konti. Sige. Dapat komportable ka. Okay. Ayan, pagkaramdaman mo na mabuti. Okay. Ayan. Yan, okay. So ngayon, dahil ang nakuha mo na naman yung footwork natin sa brake, ganun lang application yan ha. Mabagal or matulin yung takbo mo, ganun lang din ang pag-press sa brake pedal ha. Ngayon, ang gagawin natin ngayon, since tayo mag-move forward, kung mag-a-adjust ka sa left or right, kunwari, nawawala ka sa linya, inch lang ha, kunwari, mag-a-adjust ka sa left, ganito lang. Yan, okay, tapos sa right, ganito lang din. Kung sa tingin mo ay nawawala ka sa linya, no? Yan. So, tuturuan kita mag-maneuvering dito, no? So, move forward tayo doon siguro. May nagpa-parking dun sa unahan. Iiwasan mo to ha, lilipat ka dito sa kabilang lane, dito sa inner lane. Oo. Pero bago ka lumipat, kailangan naka-signal ka na at nakapag-scan ka na dyan sa paligid natin. Bago po umandar. Bago umandar or bago lumipat ka dun sa linya na. Sige, long press sa brake, lagay sa drive. Okay. Then handbrake natin. Bigyan ka muna ng signal. Okay, so dahil lipat lang naman linya ang gagawin natin, kunting turn lang yan, na hindi mo siya isasagad ha. Sige. Okay na. Tingin mo na sa side mirror, wala ba? Wala po. Okay, sige, go. Bitaw ng brake, wala mo ng gas ha. Ikutin mo na ng konti. Yan. Iiwasan lang natin ng konti yan ha. Kasi nagmamaneuvering siya dyan eh. Yan. Okay. Wala naman sakyan doon ano. Wala. Dito ka sa kabila. Dito na. Dito na. Iwasan mo na ng konti. Yan. Okay. Din saka may tutuwid dito. Yan.
Sige, diretso mo dun. Layuan natin to. Diretso lang, straight lang muna. Straight mo to, straight. Yan. Sige, ngayon gasa mo ng konti. Ayan. So dapat na ito, makikita mo yung sa side mirror, no? Sige lang, okay lang yan. Pag nakita mo siya sa side mirror, buo, malayo na siya, saka kalilipat, no? Tingnan mo na mabuti. Signal right. Ayun, malayo ka na. Apo. Ayan, o, saka ka lumipat dito sa tamang linya. Okay, yan. Then, diretso mo, no? Okay, sige, straight lang. Ayan, yan. Dagdagan mo ng konting gas para tuloy-tuloy ang galaw natin. Yun, sige, okay lang yan. Lambot po pala. Oo, okay lang yan. As long as na, huwag mong palagpasin ng 3,000 RPM, ha? Okay, okay. Yun, diretso tayo. Hanggang doon tayo sa ano, sa may barrier doon sa unahan eh. Kita mo na yung barrier. Doon, hanggang doon tayo. Tuturuan kita maneuver dyan. Okay. First time mag-aaral, ano? Okay, sige. O, ngayon, prepare ka na sa brake. Same ng application kanina, ha? Para hindi nasusubsob yung pagtigil mo. Yo, hanggang sa mapatigil mo siya. Ayan. Okay. Ayan. So, huwag mong bitawan muna. Kasi pag binitawan, anong mangyayari? Aabante ka niyan. So, ngayon, tayo ay babalik kasi close na eh. So, paanong gagawin natin dito? Okay, ang gagawin natin dito is 3-point turn. Ang tawag is 3-point turn na. Full mutan na siya sa left. Okay, full. Left po. Ayan. Okay. Okay, then, bigay ka ng signal muna. Signal down. Check ng mirror. Wala. Wala po. Okay, so nakadrive naman tayo na, ano. So hanggang dun lang kasi makitid ang kalsada, tapos titigil tayo na. Okay, sige. Walang gas, ha. Alis lang ng brake yan. Yan. Okay, pwede na. Dahan-dahan lang sa brake. Okay. Then ang next naman ay full turn naman sa right. Okay, full. Yan, dito na natin magagamit yung ginawa natin kanina. Okay, full. Sige, ikutin mo pa na ikutin. Yan, tapos ilalagay mo naman ng reverse. Okay, up. Tingin sa likod, tingin sa side mirror. Yan, okay. Then, pag wala, safe. Sige, release ng brake, unti-unti. Yan. Okay. Pag may enough distance ka na, titigil ka ulit. Okay na? Okay, stop. Pwede na. Next. Okay lang yan. Full turn naman sa left. Sige, okay lang. Ayos lang yan. Hindi naman masyadong ano. Brake muna, brake. Huwag mo bitawan yung brake. Okay, full. Full. Then, lilipat mo naman sa drive. Okay. Yun. So, ngayon, pag harap natin doon, ibabalik mo to ng ilan? Dalawa. Okay, good. Sige. Bitaw ng brake. Yan. Antayin mo lang siyang pumantay tayo doon sa linya natin. Dito po ba sa outer din? Dito. Sa mismong tutuwid kung saan ka tutuwid. Yan, okay. Isa pa. Yun. Dagdagan na ng konting gas. Yan, diretso tayo doon. Ano lang siya. Diyan muna tayo mag-uumpisa. Pagka nasanay ka na dyan, madali na yan. Di ba? Basta lagi mong tatandaan, laging pasok sa lane. Huwag mong dadaanan yung gitna ng linya. Di ba? Maraming magagalit sa likod mo, ano? Sige. Tayo straight lang, ha. Diretso mo lang tong linya na to.